yes, 4 years. Agent, call center agent before, tapos, ayun, nasa call center, call, real estate. Yeah. So, ayun, so I'm from Pampanga, pero right now, dito na ako sa Tarlac. Okay. So, sa Tarlac ako naka-base ngayon. So, dito ako nag-offer ngayon ng mga project sa Tarlac. So, ayun. So, nakilala ko si Coach last, this year lang. Yeah, this year lang. So, nung nag-start na ako nag-enroll ng SMARE, ng SMARE course. Before kasi, consistent naman yung sales ko before sa real estate. Mm. Pero I need to scale. That's why, ayun. So, nung nakita ko yung ads ni Coach, so kinontak ko siya. And then, sabi ko, Coach, can you help me to scale sa real estate? Kasi I'm already getting consistent sales. Pero it's not enough. Alam mo yun, yung consistent lang, nakaka 1, 2 sales a month lang. Oo. Eh, ambitious. Yeah, Ambitious ako. wala So, namang gusto problema kong dun. Oo. pa-scale. Diba? So, ayun. So, it's a good decision that I enrolled dun sa SMARE course ni Coach. So, yun, dun nag-scale yung real estate sa Nice. real estate ko. Mm-mm. So, sabi sabihin, that's the time kung paano mo in-incorporate na yung Facebook ads nung natuto ka na nun. Tapos Yes. inano mo sa real estate. Okay. But before, ano yung mga una mong ginagawa nung nagkakabenta ka? Actually, nag-Facebook ads na rin ako, pero hindi ko pa-master. Hindi pa master yung mga viewers. Oo. Yes, yes. Before kasi nag-enroll ako ng mga Facebook ads, pero e-commerce, alam mo yung code. So, E-commerce. yeah, iba kasi, iba yung Approach. pag-ads ng e-commerce sa real estate. Oo. So, yun. So, nung nag-enroll ako sa Smear, mas lalong, yun, ano yung Facebook ads Oo. sa real estate. Oo. Mm-mm. Okay, nice. Anong campaign yung nag-work sa'yo? Sige, tanongin na natin sila guys. Alam ko naman. Tanong natin siya. Alam naman natin. So, na about din sa mga talagang ginawa niya. But yun, if taga-Tarlac ka, yan, si Priscilla, sa taga-Tarlac din siya. Now, nasa Tarlac na siya. And then, walang ang kinaganda kasi ng Facebook ads is, walang location barrier, no? Kasi kahit malayo, pwede mong maging client, no? Mm. Unlike sa what do you call this kapag kayong traditional. Okay, thank you for sharing kung taga saan ka. Yan, tsaka 4 years pa lang siya sa real estate. So, hindi siya ganun katagal, hindi rin ganun kabilis. So, you have to know kung saan ka nanggagaling in the meantime kasi. So, para maging tama yung expectations mo when doing Facebook ads para sa real estate. And then yun, at least siguro makaka-relate dyan yung mga dating call center agent nag-transfer na nag-transition sa real estate. Yeah, sige, start na tayo. Ano pa na yung mga Facebook ads na nag-work para sa'yo? Like, in generating quality leads, like, anong campaign yung ginawa mo? Is messaging ba, lead form, or website? Yeah. Engagement campaign. Yeah, Uh, messaging, oo. Pero I also tried the sales yung sales campaign. Sinasabayan. Pero ang ginagawa ko kasi di naman natin talaga malalaman yung result kung hindi mo talaga siya Okay. ititest or itatry. Di ba, coach? Uh, So, hindi natin malalaman kung anong mag-work. Pero for me, ayun, mas working yung engagement and messaging campaign. yeah. And then sa creatives, mas working sa akin yung video. Pagdating sa real estate, video is ano talaga ang working sa creative. Okay. So, most likely, video, aside sa campaign na engagement, ang ginagamit mo, although gumagamit ka ng picture and video, so ang mas nag-work is Video. video. Mm. Okay. Yeah, pero I still, kapag testing talaga, meron talaga ako ng image at saka video. Pero yun, ang nag-work talaga yung video. Okay. Paano mo naman tinarget yung mga right audience mo? Basically, anong ginagawa mo sa kanya? Like, target ka ba ng interest lang? Or sinasabihan mo ba ng mga job titles yan? Or ng behavior?
ayun, ina-apply ko lang yung tinuturo ni coach yun. Yung kung paano niya, paano niya itinuro, yun. As in, ini-implement ko lang, ina-apply ko lang, yun. Kasi yun nga sabi ko, hindi natin malalaman kung working, kung di mo siya talaga Yes, i-test. Ganun pa rin, oo. Yun, so okay. ina-apply ko lang siya yung job, interest, yung mga ganun. Oo, Sinusundan ko lang siya talaga. okay. So magkano naman yung ano mo, budget management mo para makakuha ka ng generate ng quality leads? Sa palagay mo, kung magkano yung daily mo na usually niraran mo? Kapag testing coach, ayun, kapag Philippines, so nag-i-start lang ako ng 200. Tapos, iti-test ko lang siya for 3 days. Then, after 3 days, dun ako mag-decide if i-kill or if i-scale siya. Oo. So, ganun siya. Laging testing lang talaga. Tapos, kapag na-reach na, usually, kapag Philippines, 500, yan, marami ng leads. Quality leads. Yun pa, yung pakagandahan dito, using Smear, talagang quality leads ang pumapasok, hindi may iwasan yung mga jeje mo na pumapasok ng mga Nice. inquiries. Talagang, Nice. Yun. Okay, yun. so paano mo na measure yung success ng campaign mo like nung ads? Like kunyari, saan ka nagbabase? Sa cost per message ba? Sa monthly ad spend mo ba? Or yung mismong goal mo, then ima-minus mo na lang yung ad spend mo every month? Yun, yung goal. Kailangan meron kang goal before you start. Before ka mag-start, kailangan i-set up mo yung goals mo. Tapos doon mo malalaman, yun yung reference mo eh. Yun yung basis mo. So Okay. doon ko nalalaman na, nai-hit ko na to yung goal ko. So doon po, sa goal setting talaga. Nice. Hindi importante na, for example, cost per message mo is just, for example, 10 pesos, 50, pero hindi naman quality. Mm. Nasa ano pa rin yun, depende siya sa pumapasok na leads, sa result, yun, sa goal setting po. Yeah, tama, tama. All right. And then magkano yung total commission mo ng August? Na na-achieve mo nung August nung Okay. August, na-hit ko yung first million first commission million na ko. commission. So, palakpakan natin si Priscilla. Nahit niya yung Ah, first million real estate commission, hindi sales, guys, ah. that's commission, Because, purely yeah, commission commission. with the help of strategy Smell. natin. And then, of course, for sure, hindi lang din naman dahil doon, but malaking factor din yung smear. Kumbaga kasi, yun nga, yung smear kasi, talagang tinutulungan niya kayo. Kumbaga, kunyari, ikaw, sales skills ka na or skilled ka na sa sales, no? And then sa mga inquiry, pagsagot ng inquiry. But if wala yung smear, yung magbi-bridge ng gap between the clients and you, yun doon ka nahihirapan. So parang nakakapanghinayang yung galing mo na magbenta, 'di ba? Like for example, si Priscilla, galing siya ng call center. So for sure, meron siyang skill sa sales. So yun yung kinagandahan doon. Kumbaga ini-incorporate natin. Okay, so magkano yung total sales noon pala? Kung naka-commission ka ng 1 million in 5 months, 'di ba? Magkano yung total sales noon Mm. usually? If Ang maalala mo. total sales no, check ko nakasulat dito. Nice, nice. Ah, kasi may goal naman ako. So, ka, ang sinulat ko dito, commission na, purely commission. Nasa ano yun? Ang total sales ng 30 million. Ayun, so nasa 30 million yung sales totally. Then, Oo. ang laki ng commission niya, di ba guys? So, in just 5 months. So, sobrang dire-diretso lang, mabilis yung ano niya, yung mabilis yung kanyang, yung in progress in terms of selling the real estate. Okay, hindi na kita masyado papatagalin ha. I hope, guys, narinig niyo yung mga kailangan nyo malaman. But, any advice na mabibigay mo sa mga gustong mag-journey ng real estate, ano yung mga kailangan nila dapat kapag nagsimula na sila? Or, let's say for example, nasa real estate na sila, tawag doon, pero feeling nila na stuck sila kasi walang pumapasok na appointments, na leads, na sales. So, anong advice mo sa kanila? Ayun, ang advice ko lang, being a real estate agent, we must master the marketing and sales. Yun. So we must equip ourselves sa knowledge or skills.
Kasi mahihirapan tayong magbenta talaga sa real estate agent kung di ka magaling sa marketing o di ka magaling sa sales. Dapat both marketing and sales talaga. Ayun. So, advice ko, equip yourself with skills, learning, continuous learning. Um, wag kayong manghinayang na mag-enroll sa ano, lalo na sa smear ni Coach. I highly recommended Coach Ruel. Oo, sa pagdating sa real estate. He is the best coach talaga. Nice, nice. Thank you for that. Yeah, and about naman doon sa mga na-stuck, no, what will you be at their advice? Kasi marami yan eh, mga 10 years na sa real estate, 20 years, pero alam mo yun, dahil nahirapan silang bumitaw sa traditional selling or marketing, anong masabi mo, anong maging advice mo sa kanila if they were about to jump into digital marketing and use one of the tools like Facebook ads? Ayun. Yun nga, we must adapt na sa Hindi. tawag dito, sa change, Change. Oo. try, you must try na the digital marketing. It's really working compared to traditional. I'm not saying na hindi working yung Nag-work. traditional right now, but still, if you compare Much better. digital to, yeah, it's much better sa digital, ano na tayo ngayon, technology or Yeah. sa marketing or and sales. So, ayun, continuous learning nga yun. And Yeah. try. Kasi di nyo malalaman kung nag-work or hindi, kung hindi nyo i-try or i-implement. Yun, no? So, yun, guys. And then lastly, ito, sorry, ito pa tayo isang last. Ang kinagandahan kasi dito, guys, let's say, for example, you are growing, ka like Priscilla. May kinuwento si Priscilla kanina, nung nag-grow na siya unti-unti, ang una niyang hinire, yung pinsan niya. So, ibig sabihin, nagkakaroon ka ng, ng chance na magbigay ng employment opportunity sa other people. So, yun yung kinagandahan kasi pag nag-grow tayo eh. Hindi kasi pwedeng tayo lang. So, yun yung isa sa magandang balita rin na shinare ni Priscilla. And then, sabi mo kanina, Priscilla, meron ka pang isang ginawa. Meron kang kapatid na anong ginawa niya? Kapatid. Kapatid. Oo. Yeah. Yung kapatid ko, working siya sa Kuwait. So, mag-end na yung contract niya. So, problema niya kung ano magiging work niya dito sa Pinas. That's why I offer him to learn yung digital marketing nga, yung sa smear. So, right now, nandito na siya sa Pinas and he's a successful media buyer right now because of coach kay coach dahil sa mga trainings niya. So, yun siya yung media buyer ko right now. Yun. And yun, so nakakuha pa siya ng ibang client actually, coach, na sa Yun. mga ibang project. Kasi nakikita nung isa project na hinahandle ko ngayon, nakikita nila yung result. So kahit hindi ko sila i-offer na, oh, i-hire niyo tong kapatid ko, he's a good media buyer. Sila mismo, yung lumalapit sa amin na ayun nga, ina-hire Perfect. siya as media buyer na pinaparan ng ads yung mismong project. Yun. Ayun. So that's the beauty of this, guys. Imagine, hindi lang ikaw yung nag-grow, may natulungan ka pang mga tao sa paligid mo. So, yun naman yung mission natin. Dito rin sa Smear, me as a coach, ang mission ko talaga is, yun, marami tayong matulungan, nakatulad nyo. And then the vision is, ma-amplify yun by helping other people. So, yun yung vision. Hindi siya nag-stop doon sa natuto ko lang mag-Facebook ads at kumita ka na. Kumbaga, ang pinaka-vision talaga is yung ma-amplify yung blessings na meron tayo dun sa taong mga nakapaligid sa atin. So, hindi mo mapapansin yun. And yun, by the way, Priscilla, sobrang salamat. Si Priscilla kasi, mahiyain yan si Priscilla. Alright. Sobra. Now, meron, pumayag siyang magpa-interview, no? And then, hindi, maniwalat kayo sa hindi, si Priscilla rin yung nag-a-appear doon sa mga ads niya. So, siya mismo, para mas bigyan siya ng trust ng mga clients niya. So, kaya bumibili sa kanya. So, yun yung suggestion niya namin kanina or tips ni Priscilla sa inyo. You can actually use the video and then show yourself na ikaw yung nandoon. Okay, so, Priscilla, thank you so much for your time. I really Thank pray you, na mas coach. dumami pa yung benta mo and marami ka pa rin matulungan na hindi lang clients, pati yung mga tao sa paligid mo. At mag-grow tayo Yes, coach. pare-pareho. Okay? So, yeah, and thank you for recommending me and the snare, no?
So, maraming salamat. Thank you po. Thank you and see you soon. See you. See you, Yeah, Coach. see Thank you. you.